Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si disgrace and embattled former representative ng Ako Bicol Party List, Sis Elizalde Co. No, yung kanya pong bombshell videos, akala niya makakahikayat siya ng mga tao na milyon-milyon para po pabagsakin ang Pangulong Marcos. Akala niya mapapaniwala niya ang mayoryang Pilipino dito sa pasabog niya na ang pinaka-mastermind ng korupsyon sa gobyerno ay mismong si Presidente Marcos. Yung pala, scripted. Yung pala, kumampi sa mga kulto ni Sara Duterte. No? Siya pala ay isang Sara Duterte shithead. Alright, so yan po at ganun po hinahamon po siya ng isang grupo. Napakalaking grupo nito mga kababayan. Very influential itong grupo na ito. At ganun din po mga kababayan, si Bato biglang napakampi kay Elizalde Co. Talagang si Bato pang personal interest lang ang alam. Kung saan convenient sa kanya, doon siya, no? Tinabla niya nga si Digong noon eh. Yan pa kayang kunwari lang siya na, kailangan ako ni Tatay Digong. Holy Spirit. Ngayon pala, Holy Spirit, duwag na duwag si TNT Bato. Alright, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ang grupo na humahamon kay Elizalde Co, mga kababayan. Malaking grupo po ito. Ito po ay ginagalang ng mga simbahang Katoliko. Bakit? Sino ba yan? Ito po sa balita ng Abante TNT. CBCP, known as Catholic Bishop Conference of the Philippines. Grupo po yan ng mga katolikong mga pare. Matataas po ang pesto niyan sa Catholic Church. CBCP, hinamon si Elizalde Co, bumalik ng Pilipinas, patunayan mga paratang. Ayan na. Sabi ni Yusek Castro, umuwi ka ng Pilipinas, patunayan mo. Sabi ni Ping Lacson, umuwi ka ng Pilipinas, patunayan mo. Sabi ni Gatchalian, umuwi ka ng Pilipinas, patunayan mo. At yung iba pa, umuwi ka. Bakla ka ba? Hinamon ng Catholic Bishop Conference of the Philippines si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na bumalik ng bansa at patunayan ang kanyang paratang kaugnayan umano'y anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon sa pahayag ni CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David nitong Sabado, ang anumang paratang ay dapat ihain sa legal na pamamaraan. Tama. Gawin mo sa tamang forum. Yan din po ang sabi ni Congressman Leila de Lima. Umuwi ka at dalhin mo sa tamang forum. Saan? Sa korte para swear oath ka. Yung statement mo titindig at maglabas ka ng matibay na ebidensya. If his accusations are indeed credible and substantial, we urge him to return to the country and file his charges before the proper authorities, under oath and supported by verifiable evidences. Tama tayo. Pare-pareho tayo ng sinisigaw. Kasi hanggat wala kang pinapakitang ebidensya, flawed yung mga ebidensya mo tulad nung mga sabi mong insertion ng Pangulo, yung mga maleta, wala yan eh. Anybody can do it. Right now, sa advancement ng technology like AI, I can do that. Pwede kang gumawa lang yan. Public declarations on social media, however alarming, cannot take the place of formal testimony in the appropriate legal venues. For the good of the nation, such claims must be examined transparently, impartially, and in accordance with the rule of law. Correct po yun. Tama po yun. Ako sumasang-ayon ako dito kay Cardinal David ng CBCP.
Even though I'm not a Catholic, pero tama po yung sinasabi niya, mga kababayan. Umuwi ka ng bansa, daan mo sa tamang forum, mag-swear ka ng oath and present your verifiable, verifiable. Hindi mga peke, kailangan ma-verified na true and correct at with puncture hole, di ba? Sabi ni Bato. Kasabayan nito, nagbabala rin ang CBCP laban sa posibleng politikal na pananamantala sa mga aligasyon, lalo na kung inilalabas ito sa mga panahong sensitibo at maaring magpagulo sa opinyon ng publiko at maapekto sa takbo ng politika. Correct. Tama lang. Ang tama po yan eh. Kasi sabi rin ng isang political expert dyan, timing yan sa paglabas ni Ko kasi ito na, baka nagrarally na yung mga iglesia ni Cristo para udyukan yung mga tao na, maniwala kay kagad sa akin, maniwala kay kagad sa akin. Ang Pangulo ang mastermind. Hindi nga na-verified yung claim mo. Hindi under oath yung sinabi mo. Paano ka paniniwalaan? Ang kapani-paniwala dito ay yung hamon sa'yo ng CBCP, yung hamon sa'yo ni Lacson, ni Sherwin Gatchalian, ni Claire Castro at ng iba pa. Umuwi ka ng Pilipinas, dalhin mo sa proper forum, mag-under oath ka at magpresenta ka ng mga makatotohanang mga ebidensya. Kaso, sa social media, wala yon. Panggulo ka lang. Di po ba mga kababayan? Now, punta naman tayo kay Bato. Itong si Bato, self-serving lang ito mga kababayan, makasarili. Sariling interest lang ang iniisip ni Bato. Kasi nga ito, windang na ang tumbong nito sa kanyang ICC warrant of arrest. Ito, tignan nyo to, yung ginawang quote card kay Ping Lacson, tungkol po sa paglabas ni Saldico sa Blue Ribbon Committee. Ito po sabi, meron kaming imbitasyon sa kanya kay Saldico. Kung pupunta siya sa Philippine Embassy or Philippine Consulate at doon siya mag-request ng Zoom under oath, valid yun. Ngayon mga kababayan, kinontra po yan ni Bato. Ito po sabi ni Bato. Si Senator Bato de la Rosa suggested sa group chat namin. Tingnan mo, hindi nga pumunta ng Senado yan si Bato. Naki-group chat lang. Sir, Ping, may apprehension ako kung pasum natin si Saldico. Kumbaga meron siyang alinlangan. Sabi niya doon sa group chat nila. Hindi under oath. Baka gamiting propaganda at kung sino-sinong ituro. We cannot hold him accountable or cite him in contempt of the committee because wala siya rito. Di siya under oath, diba? Sumasalungat po si Bato kasi natatakot siya na baka ma-incriminate na naman yung mga kakampi niya pero hindi under oath at gagamitin na, paninira na naman daw sa kanila, kaya wag payagan. Kaya yan, hindi nila inimbitahan mag-Zoom, hindi kasi mag-under oath. Ngayon mga kababayan, nung lumabas yung video ni Saldico at ang ini-implicate ay si Martin Romualdez, at si Presidente Marcos, biglang nagbago ang timpla ng ihip ng hangin sa utak ni Bato. Nagmalinis na naman si Bato mga kababayan. Ayan, tulad nito. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya nga nag-walk out ako at hindi pumirma sa BICAM report at hindi ako bumoto sa ratification ng 2025 GAB because of the crocodile's manipulation which is confirmed by Croc Saldico. 100 billion pesos of insertions. Tingnan mo, bigla niyang pinaniwalaan yung sinabi ni Saldico na hindi naman under oath. Pero nung hindi pa niya napapanood yung video ni Saldico, ayaw niya. Kasi baka lang daw gamitin pamumulitika, ikakasira dahil hindi under oath. Pero nung napanood niya na, kampi sa kanila, yun, kung ano na naman ang sinabi niya, nagmamalinis, di ba? Napaka self-serving, napaka ganid si Bato, pang sarili ang iniisip mga kababayan. Ano pa sinabi niya mga kababayan? Binabatikas niya ngayon ang mga dilawan. Sobrang niya po na binatikos ang mga dilawan at pinklawan. Biruin mo, nung una ayaw mo dahil baka kayo ang tirahin. Baka kayo ang i-incriminate, gamitin na naman laban sa inyo. Pero nung nalaman mong iba pala, yung presidente at si former speaker Romualdez pala, di ba bigla siyang naglalabas ng mga niya sa kanyang social media, nagmamalinis, makasarili talaga itong kalbo na ito, no? Anong sabi niya pa diyan? Tahimik ang mga pinklawan,
at komunista sa expose ni Saldico. Strategize muna sila how to appear righteous and anti-corruption kuno at the same time prevent the downfall of this government from which they benefited a lot. O nakita nyo? 'Di ba? Ngayon tuwang-tuwa siya, ngayon nang babatiko siya. Pero nung una, ayaw niya. Dahil baka iniisip niya, baka kami ang madamay diyan. Pinoprotektahan niya, ang sarili niya saka yung imahe ng mga kasamahan niyang mga shithead. Pero nung iba pala yung sasabihin ni Saldico, kumampi sa kanila, ayun, nagmamayabang. Ang taas ng ihi, ang lakas ng ihip ng hangin sa ulo ni Bato. Makasarili talaga. Talagang ano lang, ay ba, sila pala yun. O sige, tirahin ko na sila. Di ba? Bobo. Napaka, ano lang tong si Bato yung pang personal lang ang alam gawin. O ngayon, kaya mo bang gawin yan pag talagang nilabasan ka ng warrant ng ICC? Diyan pa nga lang sa sinabi lang ni Boying Rimulya, hindi ka na makalabas dyan sa lungga mo. Sayang ang pasahod sa'yo ng taong bayan. Biruin mo, 1 linggo kang hindi nagtatrabaho. Nasaan ka? Nasa lungga mo, nagtatago ka sa tumbong, di ba? Sa tumbong ng sinasabi mong Holy Spirit, mag-antay ka, no? Darating din yan, yung warrant mo, ewan ko lang. Baka tuluyan ka ng magtago. Oo, kaya dapat tanggalin nyo na yan. Sobra, no? Antindi. Nung hindi para sa kanila, yung banat sa iba, ayun, tuloy-tuloy, kampi na siya ngayon kay Elizalde ko. Tangina talaga, yan ba ang sabi ng Holy Spirit sa'yo ba to? Ulol. O kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.